ako. Hindi mo pala nakapil. Wait lang. Ayan. Thank you. Kaarawan ng kuya ko nung araw na yan at maganda nga yung naging tapat ng birthday niya kasi nga linggo. At kasabay nga nung birthday niya ay isang taon na nga rin mula nga nung bilhin namin yung motor ni Criminology. At dahil may celebration nga kaya naman si Inay ay nagpakat na nga ng 4 na kilong manok. Pero kung wala namang may birthday ayan pa rin naman ay iuulam namin. Yun nga lang ay hindi naman ganyang karami. At saka bibili nga namin ng karne ay ayan nakaipot nga kami ng bias kaya naman lumabas ako para nga bumili ng gulay. Mustasa, okra at labanos yun lamang ang nabili kong gulay at yun nga lang iyahalo namin sa sasabawan naming bias. Isisiga nga namin yung bias para naman may sabaw ang mga magiinom at ang kuya ko talaga kapag nag-birthday hindi talaga nawawala ang toma. Dalang lang naman talaga yung mag-inom tuwing may okasyon lang o kaya ay birthday niya kaya naman lagi ang pinagluluto ni Inay ng pampulutan. Pagkatapos ko nga makat yung manok ay ayan na i-marinate na nga ni Inay sa toyo, kalamansi, paminta, sibuyas, laurel at nagdagdag pa nga si Inay dyan na 1 kilong laman loob ng manok. At hindi ko talaga alam kung ano bang luto ang gagawin dyan ni Inay basta ang sabi niya special adobo daw yan na siya lamang ang nakakaalam ng recipe na kung lalagyan mo nga daw ng peanut ay pwede na nga daw kaldereta at kung lalagyan mo naman daw ng Mang Tomas ay kalasa na ng lechong paksiw. Pagkatapos nga ma-marinate ni Inay yung manok pati nga yung laman loob ay ayan nagsalang na nga ako ng kawali. Naglagay na nga rin ng mantika at nung mainit na nga ay ayan nagumpisa na nga maggisa nitong bawang. Si Inay kapag nagluluto ng ulam gusto niya maraming bawang, maraming sibuyas para nga daw mas masarap. Kaya na yung bawang at akala ko talaga isusunod na yung sibuyas pero sabi nga niya ay mag-separate nga daw ako ng kaunti para nga daw ilalagay niyang toppings pagkatapos maluto ng ulam. Nakapagtabi na ako ng pang-toppings na bawang at sunod namang igigisa ay itong ang sibuyas. Halo-halo lang hanggang sa lumabas nga yung aroma ng sibuyas at maging translucent at pagkatapos naman nilagay na rin itong marinade nating manok kanina. Yun nga lang paglagay namin ng manok ay hindi nga namin mahalo kasi nga maliit nga yung kawali. Mahalo naman namin siya yun nga lang ay dahan-dahan ay mahirap naman talagang maghalo lalo na nga kung naninikit na yung ilalim ay baka naman masunog ang ulam. Ay iyon pa naman ang pinakaayaw ni Inay yung hindi niya nga nahahalo ng gusto yung niluluto niyang ulam kasi nga baka mamaya merong hilaw, merong sunog kasi nga hindi pantay ang pagkakahalo. Kaya naman pinalitan namin ng mas malaking kawa para anytime na gusto mong haluin ay mahahalo mo nga. Pantay na yung pagkakahalo ng ulam kasi nga napalitan na namin ng mas malaking kawa kaya naman ayan nilagyan na nga rin ni Inay ng 2 oyster sauce. Pagkatapos nga mailagay ni Inay yung pampalasa na oyster sauce inilagay na nga rin itong mga atay ng manok. At akala ko talaga kapag naglagay na ng atay ay hindi na nga maglalagay ng rino pero naglagay pa rin si Inay na isang malaking lata. Napaka-espesyal nga ng pulutan ng mga magiinom pero syempre yan din ang aming uulamin kaya naman sinarapan ni Inay ang pagkakaluto. Tapos nga mailagay yung isang malaking lata ng rino ay sunod namang nilagay itong suka na si Inay lang din ang gumawa at hindi nga muna yan nahaluin kasi nga baka nga mahilaw yung suka. Okay na yung aming ulam na special adobo na pwede ring maging kaldereta kung lalagyan mo ng peanut at pwede rin maging kalasa ng lechong paksiw kung lalagyan mo nga ng Mang Tomas. Luto na yung ulam at hahanguin ko na kaya naman pinalagay na ni Inay itong na-separate kong lutong bawang kanina. Si Yums ang nagbibideo niyan kaya naman akala niya nilalagay ko sa ibabaw ng ulam ay minani. Pagkatapos nga naming magluto ng special recipe ni Inay, isunod na nga rin iluluto itong sinigang na bias. Saglit lang naman yung iluluto kasi nga yung mga bias ay napalambot na sa pressure cooker. Basta doon sa malaking kaldero, naglagay lamang kami ng tubig, kamatis, sibuyas, sili at pagkatapos nga nilagay na yung malambot na mga bias. At nung kumulo na, inilagay na nga rin yung mga gulay katulad nga nung matitigas na tangkay ng mustasa, labanos, pati na nga yung okra. At dito na nga rin ako kumain sa labas habang binabantayan ko ngayon niluluto naming ulam. Ay kain na ho at akala ko talaga hindi masarap piniluto naming ulam kasi nga kung ano-anong mga sangkap yung pinaglalagay nga ni Inay. Ay masarap pala yung special adobo ni Inay na muntik na nga maging kaldereta at muntik na nga rin maging lechong paksiw. Malapit nang maluto yung sinabawang bias kaya naman nilagay na ni Inay itong pinakadahon nga ng mustasa. Tinimplahan na nga din niya ng asin, ajinomoto, pati na nga ng 3 pack ng Nor Sinigang. Yun nga lamang ay hindi na nga na-videohan. Abay, napakaswerte nga ng mga magiinom, napakarami nga ng bias tapos may mga laman pa. At syempre, kumuha din kami dyan para naman makahigop kami ng mainit na sabaw. Pagkatapos nga maluto yung bias, ay magluluto sana kami ng 2 kilong spaghetti. Kaya lang nag-order na pala ang kuya ko ng pansit malabon doon sa may taas. Buti talaga, hindi pa kami nakakapagpakulo ng pasta. Nung time kasi na magpapakulo na nga kami ng pasta, ay bigla nga dumating in-order nilang pansit malabon. At eto na nga, binigyan na nga kami ng pansit malabon at may kasama pang ang cake. Napakasarap nga ng pansit malabon kasi dyan din ako umo-order kapag meron kaming birthday yan dito at doon nga rin ako umorder ng birthday ni Yums. So ayan, tikman na nga natin yung pansit malabon at swerte nga kasi nagpa-video nga si Yums at wala nga pala kaming kutsara kaya naman chopstick yung aking ginamit. Ayun lang, salamat!